Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbi natin, Claire resign na. Ayan, PBBM, Toby Chanco, Bistado, Sandro Marcos, 51 billion kickback. Yan mga karbi natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. Alright. So mga karibi natin, simulan po natin dito po kay Representative Toby Chanco sa sinasabi niya pong walang kinalaman si PBBM sa budget issue. Siya pa nga, sabi po ni Chanco siya pa ang nanita kina Romualdez at co. Ayan mga kababayan. Chanco inabsuelto si Pangulong Marcos sa flood control anomaly. No? Teka lang, balasahin po natin to mga kababayan kasi sabi niya po dito, no? Walang kinalaman pero siya po ang nanita. No? Ibig sabihin mga kababayan, hanggang sita lang ang ginawa ng Pangulo habang nagnanakaw ang kanyang pinsan at si Saldico. Kung totoo man po ito Ayan mga kababayan, sinita lang po ni President Bongbong Marcos Jr. si Romualdez at co habang nagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Pero iba nga po ang lumalabas ngayon mga karibi natin kasi sinasabi po ni Saldico na ang mastermind ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at itong si Saldico mga kaubayan. Pero bakit inaabsuelto ni Chanco si President Bongbong Marcos Jr. sa kasong ito? Dahil siya ba ang presidente? Ayan nagtatanong lang po tayo mga kaubayan. Pero, di ba, sabi nga po sa isang post, no? Nakalimutan ko lang kung nag-post ng, sabi na niya po doon sa context ng post niya, tanga na lang po, no? Tanga lang po ang maniniwala kung walang mastermind si Saldico. Kung walang nasa likod ni Saldico, tanga lang po ang maniniwala dyan na wala ng si Saldico ang mastermind. May mataas pa pong mastermind at sinasabi na nga po yan ni Saldico mga kababayan. Ayaw lang ng iba maniwala kasi masyadong masakit ang katotohanan. Ayan po ang totoo, di ba? Kung sinita po ni President Bongbong Marcos Jr. si Saldico at si Romualdez sa pag-insert at pagnanakaw sa kaban ng bayan, bakit ito ang isang balita mga kababayan na kung saan 51 billion, ayan 51 billion pala ang siningit ni Sandro Marcos, ayon po yan mismo kay Saldico. Alangan namang ang magsabi nito si na hindi naman po sila chairman ng appropriations, di ba? Si Saldico talaga ang tamang tao na magsasabi nito kasi siya po ang chairman ng appropriations committee, di ba? Saldico kinaladkad si Sandro Marcos sa flood scam. Siningit budget halos 51 billion. Nako po. Ayan siningit. Tapos sasabihin ni Toby Chanco, hindi, sinita lang kung sinita, dapat ganun din po ang ginawa dito po kay Sandro Marcos mga kaubayan. Di ba? Wala silang wala silang lusot kay Saldico kasi Saldico po ang chairman ng appropriations. Lahat ng budget din sa kanya dumadaan mga kaubayan. Kaya lahat ng baho nila, no, the more na gusto nilang patahimikin si Saldico, the more evidence na malalaman po natin, di ba? Kasi ginigipit na po nila yung tao. Sabi nga may death threat daw, di mga kababayan. Ngayon, pati na si Sandro Marcos, mga kababayan, mayroong 51 billion na siningit. Syempre, meron po yan,
meron po yan na ebidensya. Hindi naman siguro tanga, no? Itong si Saldico na magsasalita ng mga ganyan kung wala siyang ebidensya, kasi magiging katawa-tawa siya sa taong bayan kung wala siyang ebidensya. Pero meron po no? Tulad po ng nangyari kay pag-akusa niya kay President Bongbong Marcos Jr., naglabas po siya ng mga listahan ng mga projects. Sana sa susunod maglabas ka na rin po ng mga listahan ng isiningit, no, ni Sandro Marcos, 51 billion mga kaubayan. Nako. Ayan na, nagkakabistuhan na po mga kaubayan, no. At eto last nating pag-uusapan bago po natin i-play yung video na kung saan nag-resign na daw si Claire Castro. Mamaya tingnan niya natin kung gaano katotoo yan, no. Pero eto muna, no. Kasi yung ICI mga kaubayan, no, yung plano nilang pagsasa publiko ng kanilang mga pagdinig ay naudlot na naman. Nako po, ano bang ICI na ito? Walang isang salita. Paano maniniwala ang taong bayan sa inyo kung ultimong pagsasa publiko ng inyong pagdinig, hearing, no, ay hindi nyo nagagawa? Tapos gusto nyo pagkatiwalaan kayo ng taong bayan, di ba? Nako po. Unang live streaming sa pagdinig ng ICI na udlot mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Baka hindi pa kumpleto yung nila, yung script, no? Yung script nila hindi pa kumpleto, kaya ayan, hindi muna nila ila-live stream o isa sa publiko yung kanilang mga pagdinig mga kababayan. Nako po, ano po ang inyong masasabi dyan? Sa bagay, wala rin na, whether isa publiko nyo yan or hindi, wala rin namang tiwala ang taong bayan sa inyo diba? Ito na mga kababayan, pasadahan na po natin to. Nako, ito po si General Macanas mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Sabi po kasi dito sa post ni Taong Kalye, Claire Castro voluntaryong nag-resign, mga DDS nagdiwang. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ang reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi niya, akala ko noong isang araw pa siya nawala sa palasyo kasi 2 araw ng solo flight si PBBM na nagsasalita para sa Pangulo ng bansa. Sabi niya, ayan, dapat daw magsaya na kayo. Hindi po totoong si Pangulong Digong Duterte ang dahilan bakit siya naalis sa Malacanang. So tungkol ito kay Claire Castro na sinasabing umalis na o nag-resign na. Ito ang post lang ito ni Jason sa hindi ko alam kung gaano ito katotoo. Baka ma-charge tayo ng fake news. Jason sabi, statement ni Claire Castro as posted by Jason sabi niya, nagboluntaryo ako mag-resign para sa ikakatuwa ninyong lahat. Wala nang magpapasaya ng araw ninyo. Goodbye. Is this true? Parang hindi ako maniwala na totoong nag-resign na siya. Kasi wala namang announcement ang PCO. Yung I don't know kung parang pero nag-tender ng courtesy resignation, parang matagal naman yun. Noon pa yun. Paki-comment ko kung talaga bang nag-resign na siya. At kung nag-resign na ba siya at tinanggap, iba yung voluntary nag-resign. Iba naman kung tinanggap o hindi. Kahit mag-resign siya, pag sabi ng Pangulo na, no, I will not accept your resignation. You stay put. Yun. So, kung totoong nag-voluntary nag-resign siya, tatanggapin ba ng Pangulo? The fact na ang Pangulo na mismo ang humaharap sa media, mga ilang araw na tuloy-tuloy.
Ang Pangulo na ang nagsasalita, nagre-report. Dati, trabaho lang yun ni Claire Castro. So, siguro, dalawang possibility ito Siguro, may nag-advise sa Pangulo na sibakin mo na si Claire Castro, it's not good for your administration kasi nakikipag-away. Pati mismo si dating E.S. Bersamin, meron ng mga maanghang na salita laban kay Castro. Ayusin mo ang trabaho mo, huwag kang maging palengkera. Ganon. So, yung mga pahayag ni dating E.S. Bersamin, it reveals something is wrong. So, baka may nag-follow up doon sa comment ni dating E.S. Bersamin, follow up, ayun. Pinag-resign kung totoo ba. So, kung totoong nag-resign, ano ang reaksyon ng mga DDS? Masaya po tayo. Ako, malulungkot ako. Kaya, tama itong sabi niya, para ikatuwa ninyong lahat, wala nang magpapasaya sa araw ninyo. Wala nang magpapasaya. Kasi every time na magsalita siya, na very entertaining. Yung debate ba yun? O iringan nila ni Professor Malotikia. Natatawa ko doon. Talong-talo talaga si... Ako, naging spokesman din ako Hindi ka pwede kung spokesman ka, yung ganong, talo yung opisina mo, yung institution mo, kung ganong klase. Kaya, ang pagiging spokesman lang ako sa dito sa Mindanao, yung 4th Infantry Division, matagal-tagal akong naging spokesman. Mahirap i-handle ang media. Kaya lang, sawa ng Diyos, na nalampasan ko yung media, the media can, yung natutunan kong leksyon is the media can either make or break your career. Kami as officers. So kung mapalpak, pwedeng down mo na yun. Hindi ka na kan. Kaya lang ako, dahil by God's grace, magandang pag-handle ko sa media, nakatulong pa sa akin yung media, exposure ko, kaya na-promote akong general. So ito, kay Auntie Claire, talagang talong-talo ang administrasyon sa mga ganong style niya. Na-turn off yung, kahit yung mga neutral lang na mga viewers, hindi sila makamarcos, Duterte, wala. Kailan ko mag-observe ka yung style niya ng pagsagot, talagang napakawalang gaspang. Sabi nga ni Isber, sabi, huwag kang makipag-debate sa mga vloggers. Dahil, pagsalita ka ng Pangulo, hindi bagay sa'yo. So, malulungkot ako. Sana, akong masusunod, sana huwag tanggalin si Auntie Claire. Gusto ko siyang nandyan palagi. Hanggang 2028, I can mapagtiisan ko siya kasi nga nagbibigay liga. At lalong habang siya dyan, lalong gaganyan yung kanyang amo. Ito yung kabang-abang. Kung hindi siya tatanggalin, dyan pa rin siya. Kasi wala pa namang official announcement na Yung live guesting nila ni Attorney Rowena Guanzon, marami ang nananawagan magsabay, mag-guest sa isang TV program, Attorney Guanzon and Attorney Claire Castro. Tapos Bardagulan, sino ang Queen of Bardagulan, Castro or Guanzon? So yan mga kababayan, na? Kayo ba natutuwa kayo kung sakasakaling totoo po ang balita ni
Sir Jason Sa na talagang natanggal na, resign na si Claire Castro. Aba, para sa akin po mga kababayan, kung si General Macanas po ay hindi natutuwa, malulungkot siya, ako po ay natutuwa, no, kasi mababawasan na po yung nagpapakalat ng kasinungalingan, di ba? Good news din yan di ba mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction mga karibin natin patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.